Taking your time, but I wish you'd hurry. Sir. Can't read the headline. Ha? Nung hindi ko pinipindot yung record button, nakasimangot siya. Tapos nung pinindot ko yung record button, Hindi. Alam niya. sabi, Wow. Very good ang bibi. ha? Ano yan? Sumusobra ka na, ha? Too much na, ha? Sa lahat ng lakad kasama ka na, ha? Uy. Isang pinagpalang araw sa inyong mga kaibigan. So, ang content natin for today is about sa another na namang parenting tips. So, malaki may tutulong ito sa mga magulang, yung daily natin na parenting tips, no? So ayan, no, ang tanong, ang mga bata ba nai-stress kapag ang magulang ay stressed? Kasi ngayon lang napag-uusapan namin ng wife ko, no, na kapag yung nanay nga daw ay stressed, syempre pati bata stress, diba? Pati yung baby stress. So yun nga, ang mga bata ba na-stress din kapag ang magulang ay stress? Ang sagot ay oo. So kapag syempre, bawa ikaw ay may problema sa bahay, di ba, halimbawa mga bayarin, ganyan, syempre automatic minsan na magulang kapag pagdating sa mga financial na ganyan is talagang, lalo na kapag dumadating sa punto na short or bitin yung pambayad mo ng bills, so ang mangyayari is talagang may stress. So yung mga bata na ganitong age is talagang mararamdaman nila na stress yung nanay nila, tatay nila, kasi nga hindi umingiti or basta there is a what you call this, yung genetic na dating para sa mga bata na nararamdaman nila yung instinct, baga yung instinct ng mga bata is ay stress si mami, ganun. Ramdam yan eh, ramdam ng mga bata, lalo ng mga sanggol, yun ng mga breastfeeding na moms, diba? Nararamdaman nila kapag ang nanay nila ay stressed. So magandang gawin dito is kapag stress kayo, you do your very best as a parent na wag maapektuhan yung mga bata, no? Kasi nararamdaman nga nila yan eh. So ikaw bilang magulang, ipakita mo pa rin sa kanila yung ngiti, diba? Yung ngiti na daily nakikita nila sa iyo. Kahit na problemado ka, kahit na ikaw ay may nararamdamang hindi or nararamdaman kang stressful na problema, bawa pera, ganyan, huwag nating ipakita sa mga anak natin na tayo ay nai-stress, ganyan. Huwag nating ipakita sa mga anak natin na tayo ay problemado, di ba? Kasi nga kapag gano'n nangyari, yung mga bata, na-absorb din nila yan, di ba? Shock absorber yung mga bata, and alam niyo yung mga ganyang edad katulad ni Seth, great imitator yan. Napakagaling mangopya ng attitude niya, ng karakter niya, ng sinasabi mo, nakokopya nila yan. Na-experience ko yan doon sa 24 years old ko, saka dito sa okay, okay na, okay, thank you. Yan. Okay, sabay pinuna sa akin, no? Buti na lang naka-black shirt ako. So, ganyan ang mga bata, no? Ang mga bata is talagang nature nila na makapi sa atin, no? Makapi sa atin yung mga ginagawa natin. Halimbawa, ikaw yung magulang na nagmumura araw-araw. Yan, nagmumura ka araw-araw na magulang. Yan, tapos ang anak mo laging naririnig yan.
So, ang mangyayari ngayon dyan, ang anak mo magiging palamura rin. Tama naman. Katulad niyan, anak ko, di ba? Abang sasalita rin siya kasi ano niya yan kumbaga yan way of copying things from you. Yeah. Kasi wala pa siyang ganung knowledge. Akala niya tama yung ginagawa natin as magulang, di ba? Kapag nakakita siya, mas maganda na kapag tayo ay may kasama natin ng mga chikiting natin, ipakita natin na tayo ay masaya, ipakita natin na tayo ay joyful, di ba? Even though na tayo ay may mga problema na dinadala sa buhay, hindi naman nawawala yan sa buhay ng isang magulang. Lalo na pat kung ganyan, marami kang anak, diba? Na-experience po namin yan. So, kaya ngayon kay Seth is we are trying to mitigate or we are trying to prevent those kind of things na wag niya nang ma-adapt, diba? Kasi na-adapt nila, no? So, that's their way of acknowledging na ikaw ay magulang. Yan. So, yan po is napagandang parenting tips, no? Para naman yung mga anak natin pag lumaki, hindi nila magawa rin sa kanilang mga magiging anak pagdating ng araw. So, alam niyo yun. Tapos ang mga bata ngayon, sa panahon ngayon, is sobrang tatalino talaga. Diba? Sobrang matatalino mga bata ngayon. I don't know kung bakit nagkaganon ang mga bata ngayon, no? Pero dati kasi ang mga bata kapag sinaway mo titigil na yan pero ngayon ang mga bata iba, no? Iba ang mga bata ngayon, masyado silang aggressive, no, sa pagkuha ng knowledge sa mga magulang nila. Aggressive in a way na ang mga magulang ay kinokopya nila kahit na sa anong pamamaraan na mapamasama man yan, mapamabuti. Kaya mas maganda talaga, no, bilang magulang, ipakita natin sa mga anak natin, no, na tayo ay masaya despite na may nangyayari sa buhay-buhay natin. Hindi natin maiwasan yan no? Na set na? Yes. We cannot hindi natin kayang iwasan. We cannot dodge things in life. Lalo na pat yan ay yan, bukas siya ng bukas ang ilaw. No, do not open. Okay. Open ka na. Ako na mag-open. Tingnan nyo, ako na nagbukas. So, ika-counter lang naman natin sila. I-reverse psychology natin yung mga anak-anak natin. Para hindi sila gumawa ng kakulitan. Yan, may makukulit na ganyan. Katulad niya, nakikita nyo? Sobrang mabait. Hindi ko siya sasabihan ng makulit. Yan, diba? Seth, Why? are you a good boy? Yes. Okay, very good. Ganun lang. Saka, makakatulong din sa ating mga magulang yun. No? It's a good advantage. It's a very good advantage na tayo ay nagpapakita na tayo ay masaya sa mga anak natin. No? Despite of the problems. Malaking tulong yan para sa ating mangulang, no, na may problema. Nagiging positive tayo. Nagkakaroon tayo ng positivity, no, na yung positive energy papasok sa ating mga magulang is magdedire-diretso sa maghapon na tayo ay masaya. Diba? It's just the way of showing us na kailangan kapag tayo ay may problema, ngitian natin, tawanan natin. Sabi nga yun sa kanta, di ba? Tawanan natin ang problema. Kaysa sa sinisimangutan natin, lahat ng tao sa paligid natin makikita yung problema natin. Ultimo yung mga anak natin ma-absorb yung mga problema natin, no, kahit di nila alam kung anong problema natin. Magiging magiging bad mood din sila, no? Yung mood mo mapupunta sa kanila, lalo na yung mga baby natin. Maghapong iiyak yan kasi ikaw nararamdaman niya as magulang na malungkot ka, lalo na ikaw ay breastfeeding mom, no?
So, experience po namin na misis ko kasi ang misis ko po talaga ay breastfeeding mom. Yan. Chocolate, mommy. So, yun nga, kami lalakad na kasi yung certification, yung CTC, o Certified True Copy ng birth certificate ng aking pamangkin ay ako naglalakad mo. Ayan. Ako naglalakad yan. Si Mikmik, ayan. bagong member ng family namin. No? Lalaki si Mikmik, si Michael Joseph. Ang ganda ng pangalan. So, shoutout kay Michael Joseph kapag panood mo tong vlog ni Tito Chris. I love you, anak. So alam ko naman na magtatagal tong mga vlogs na to at mapapanood ng mga anak-anak at mga pamangkin to, no? Kung ako ay magkakaroon ng apo, mapapanood din nila to. So it will be a legacy. Yan nga. So ulitin ko lang, no, bigyan natin ng short briefing yung napag-usapan natin, no, sa content na to. It's regarding doon sa wag natin ipakita sa mga anak natin na kapag tayo ay stress, wag natin, para hindi naman nila ma-adapt din yun, no? Hindi sila magkaroon ng ganong klase ng mood, no? Para lumaki sila na masasayang mga bata, lumaki sila na masasayang mamamayan ng Pilipinas. Mas malaking tulong sa ating mga magulang na kapag may problema tayo is nakangiti rin tayo, natatawanan lang natin ang problema. Yung problema, hindi pinoproblema yan. Hayaan nating problema ang mga problema sa atin. Tama ba? Pera ang mga problema sa atin kung paano, kung saan siya pupunta, saan bulsa natin siya pupunta. So that is the way of positivity. That is the rule of positivity. Be optimistic at all times. So, kung may natutunan kayo dito sa aking vlog at meron kayong mga question, you can comment down below, no? Saka kung nagustuhan nyo tong aking content for today at napakalaking tulong sa mga magulang, sa mga bagong magiging magulang at sa mga gustong magpamilya dyan, no? Ito ay eye-opener. At least bago kayo magpamilya or kayo ay meron ng baby, di ba? Is ma-nurture nyo ng maigi at magkaroon kayo rin as parents, magkaroon kayo ng positive way of thinking in life. Ito ay sa akin advice lamang, disclaimer sa mga based on our experience naming mag-asawa, no, sa aming mga anak. So kung nagustuhan niyo ang aking content, please do not forget to like and follow and share doon sa aking Facebook page. At dito naman sa aking YouTube, please do like, comment, subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga vlogs, no? Sa mga magulang dyan, keep on smiling, keep on being happy, huwag kayong malulungkot, always be optimistic and positive. Para sa mga chikiting natin, maraming salamat po. God bless you all.